Umani ng samut-saring reaksyon ang speech sa graduation mula sa isang Becky guest speaker. Sa likod naman kasi ng makabagbag damdamin niyang kwento, may isang parte doon ang tumatak talaga sa publiko. Ito ang bruskong disiplina daw ng kanyang ama. Latay ng sakit nga ba ang iniwan o leksyon ng kanyang natagpuan? Makinig tayo sa malateleseryeng buhay ng Batanggenyong si Ronnie na naranasan niyang hagupit ng pagmamahal. Loob ng isang linggo, dalawang pupok, dalawang palo ang pinakamababa. Isang graduation speech ang nagpahinto sa pag-scroll ng milyon-milyong manonood sa online. Hindi dahil nakakatuwa o nakakalibang ang nagsasalita. Sige, baguhin natin ang mood. Sasayawan ko muna kayo. Ang tayo ng sisihir ang langit ng dagat. Kundi dahil ilan sa mga sinasabi niya tumagos sa puso. At parang nasa langit ang pakiramdam ng magulang na napagtagumpay ang anak. Pero hindi ito kayang gawin ng anak nang sila lang. Magagawa ito ng anak kung nandiyan ka, hindi ka nagkukulang. Sa parting ito ng kwento, abay lahat ay tumahimik. Naantig ang mga nakarinig. Alam niyo si Lumingling? Napapalo siya. Kasi minsan makulit. Minsan hindi nakikinig kay tatay. Kaya napapalo siya. Pero alam niyo, si Lumingling, hindi siya nagalit sa tatay niya. Kasi alam ni Lumingling na ang ginagawa ng tatay niya ay para sa kanya. Para maging mabuti siyang bata. Bawat salitang binitiwan ng panauhing pandangal, hinugot pala sa tunay na nangyari sa kanyang buhay. Buhay na minsang dumurog sa kanya, pero naging dahilan din ng kanyang tagumpay. Siya si Dr. Ronnie Endoso, ang viral guest speaker ng Batangas. Grabe Ronnie, 15 million views na yung naging speech mo. Bakit sa palagay mo naging viral? Sa totoo lang po, ma'am, hindi ko rin po akalain na mag-viral po ito. Dahil po siguro, ito po ay talaga pong bukal sa kalooban ang aking pong pagsasalita. At kung ano po ang tunay na nangyari sa aking buhay, yun po, ma'am, ang aking pong mga sinabi. At dahil po siguro din, ma'am, ito po ay kwento ng mga maraming pain na nangyari sa buhay ko. Pero naging maganda po ang kinahinatnan. Ito ang kawayan na binanggit ni Ronnie na minsang dumapo sa kanyang katawan. Hagupit ng kanyang ama na hindi niya inasahan mula sa disiplina ng kahirapan. Masakit, lumalatay, pero bawat hampas may aral na naiiwan. Kasing tigas daw ng kawayan na yan ang naging paninindigan ng kanyang tatay. Dapat siya ay lumaking matatag at matagumpay sa buhay. Yung hambalos ng tatay mo, ng kawayan sa'yo, nakarelate ang lahat ng tao doon. Marami pong pagkakataon sa aking buhay na ako po ay napapalo ng tatay ko dahil po nang dala po ng kakulitan. Kakulitan bilang bata at bukod po doon, hindi naman po maitatanggi na ako po ay kakaiba ang aking kasarian. Okay. At bilang isang tatay, alam ko natatakot siya na ang anak na katulad ko ay maapi ng ibang tao. Kaya sa pamamaraan niya ng pamamalo sa akin, iniisip niya na maiituwid niya ako. Iniisip niya na magiging maayos ang buhay ko. Nako, masipag ho yan. Siya nagsikap na siya mag-aral. Kaya pinapalo ay ika nga yung trabahong mali ay maituwid. Pag pinapalo niya si Ronnie, siyempre masama ang loob ko. Sinasabi ko na makinig na kung anong gusto ng ama, sundin. Dahil hindi naman yun magsasabi ng hindi okay. Tipikal kasing brusko ang Batanggenyong ama na ayaw noon sa Becky na tulad niya. Dahilan para maging layas si Ronnie, pero hindi para takasan ng pangaral ng tatay, kundi para tumulong ng may mapatunayan.
Maraming pain, ma'am. Maraming luha ang nailuha. Actually, yung kwento po ng kawayan, meron po akong dala, ma'am, ng sample ng... Na kawayan na pinapalo sa'yo? Ito po yung kamukha nung huling kawayan na ibinugbog po sa akin ng tatay ko. Kasi disciplinarian po talaga ang tatay ko. Dito po ako hinimatay. Nung ako naman po himatayin, ang tatay ko din po ang may kalong sa akin. At siya din naman po ang gumigil sa akin na, Rone, gising! At siya din po ang nagbigay sa akin ng tubig. Palatandaan pa din po kung gaano ko kamahal ng tatay ko. Oo. Dahil po, sa totoo lang po, ipinagmamalaki ko ang pilat na nagawa niya sa akin. Dahil ang pilat po na nagawa niya sa akin ay makabuluhan. Pagkokopra ang trabaho ng ama. Pagtitinda naman ang sideline ng ina. Kulang na kulang ang kita. Dala po ng karamihan po namin ay kailangan maghanap buhay ng tatay ko at kailangan niya kaming isama po sa paghahanap buhay. Ako ho ay magsasaka, nag-aparyahan ho ako, nagpalayan, nagmaisan, naglabanusan. Sa hirap ng buhay, di dumayo nga ako doon. Ngayon ay yung aking araraw ay 3 na sira, maghapon ako ay pumarito. At tinaon ko na ang aking pamilya. Ang anak ko ho noon ay isa pa. Ipanahon ko po yan sa loob ng gubat. At ang amin hong tinirahang bahay, kubo, na sa akin pa hong pamangking ang bubong ho ay dahon ng niyog, ang dingding ho ay dahon ng niyog. At ang panaraho ng pinto ay yun hong sakong biyak. Maagang dumiskarte si Ronnie para kumita. Nagbenta ng mani, nangalakal ng bote, at sumama sa pagninyog ng ama. Ang panutyan na ito nagbabalik ng kanyang alaala bilang pinakamagaling na tindero noon sa kanilang paaralan. Marami na rin po akong naitinda po katulad po ng mga banana Q, ng sasabungan po, sigarilyo at candy, buko juice. Masipag. Talagang katulong ko yan. Sobra siyang magmahal ng magulang. Hindi po masasabi na siya'y perpekto, pero pinipilit niya na kami ay suportahan po. Sa abot na kanyang makakaya. Dala din po siguro ng kahirapan na takot din siguro yung magulang ko na hindi kami ma-provide ng ayos po. Para may pambaon at pambayad sa tuition, si Ronnie naging maton sa lahat ng hamon. Nang magkolehiyo, tuloy ang racket ni Ronnie. Walang ayawan hanggat hindi nakukuha ang titulong inaasam. So bakit hindi ka galit sa tatay mo? Hindi po ako galit sa tatay ko dahil ang tagumpay na meron ako ay dala ng kanyang pag-ibig na malupit sa akin. Yung kamay na bakal ng tatay ko ay siyang naging tulay para po maging matagumpay ako. Dahil uhaw po ako sa pagmamahal ng tatay ko. Dahil gusto ko pong patunayan sa kanya na ang pagiging bakla ko ay may kahihinatnan pong maganda. Abay, di mahal ko ho yan. Hindi namin alam na kumuha siya ng board exam. Kaya noong malaman ko, kami tumantuwa. Talagang luksuhan sa tuba. Tapos ang kanyang tatay tuwan-tuwa. Yan kasabihang Anya Post. Nagbunga naman ang lahat. Nagtapos ng kolehiyo, nakapasa ng board exam, nagmasteral, at nagdoktorado pa mula sa Batang Kapos sa Baon. Ngayon, isa na siyang ganap na doktor sa edukasyon. Pangarap na ibinigay niya ng buong buo sa kanyang tatay. Kahit na siya'y napapalo noon, maraming mga humuhusga sa kanyang kasarian ay nakapagtapos ng hindi lang kolehiyo, kung hindi, doctorate pa. Yes po, ma'am. Wow! So ilang taon kang nag-aral? Matagal din po, ma'am. Pahinto-hinto po, pero tuloy-tuloy. Kasi ito po ay, ang pag-aaral ko po hindi po para ma-promote. Kasi po minsan sa buhay ko ay naranasan ko po na maramdaman na mayroon po akong tatay. Nung makapasa po kasi ako sa board exam, ma'am, ay naranasan ko po na yakapin ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko sa akin, Tutoy, ang galing mo. Oh, wow. Pag naging teacher ka, Tutoy, at ikaw ay magka-item, ikay magmamasteral. Tapos, pag nakapagmasteral ka, magdodoktoral ka, ay di may anak akong doktor. Kaliwat kanan ang naging tagumpay ni Ronnie.
tinupad niya ang pangako sa sarili na balang araw ipagmamalaki siya ng kanyang ama. Yun po ang tumatak sa isip ko na sinabi po na sa tatay ko. Kaya po sinikap ko pong mag-aral hanggang matapos ko po ang doctorate. Hindi para ma-promote, kundi para mapatunayan ko sa tatay ko hanggang sa dulo tutuparin ko ang pangarap niya para sa akin. Pero hindi sa pagiging doktor sa eskwelahan natapos ang kanyang misyon. Sa loob ng 17 taon ng pagtuturo, iniwan na ni Ronnie sa silid-aralan ang kanyang mga lesson plan. At tinuloy ang sigaw ng kanyang puso, ang maging isang businessman. Sa kanyang maliit na negosyong kapihan, dinala pa rin niya ang pagiging guro. Marami sa kanyang empleyado dati niyang mag-aaral. Ako, ang pasasalamat ko po kay Sir Ronnie ay yung pag-redirect me sa tamang landas sa pagtatrabaho. Minsan po, kapag sobrang saya ko, lagi akong yumaya po sa kanya na kahit wala lang, na ano lang, kasi hindi ako ma-vocal po eh. Pero sa pag-hug ko kay Sir Ronnie, parang yun na yung ano ko na, thank you po sa lahat. Sobrang laki po ng pasasalamat ko kasi Ronnie, gawa po ng sobrang laki po na bago sa buhay ko. Pinaramdam niya po sa akin na hindi lang po ako basta si Neil lang. Naging ako po si Neil na may pangarap po na gustong mayangat ang buhay ng aking mga magulang. Para sa iba, hindi lang siya amo, hindi lang din guro. Isa siyang tagapagligtas para sa ilang buhay na muntikan ng sumuko. Isa si Ethel sa kanyang natulungan na iligtas sa tangkang pagpapakamatay dahil sa pagkakabaon sa utang. Nagka-patong-patong na po ang utang ko po noon. Parang nadidepress na po ako noon. Iba't iba na po ang naisip ko. Tatanawin ko po isang parang utang na loob na po sa kanya. Kasi pinahiram niya po ako ng pera, pinautang niya po ako ng walang ka-interest. Sa tagumpay na mayroon ngayon si Ronnie, naroon ang tahimik na suporta ng kanyang life partner na si Mark, kasama ang kanilang anak na si Ariel. Meron po akong anak, Oo. pinalaki ko po. Ito po ay anak po ng aking kapatid na ako na po ang magpalaki sa full 3 months po. Siya po yung nagpaaral sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil hindi ko naman po inaasahan. Tutulungan niya ako. Tapos po ang anak ko, nasa kanya. Mahal na higit pa sa pagmamahal ko na sa palagay ko'y sobra ang pagmamahal niya. Bilang isang partner niya o katuwag niya sa loob ng 15 taon, masasabi ko po na siya ay napakamatulungin, napaka-supportive, napaka-generous, and kaya niyang ibigay ang lahat ng meron siya para sa kanyang family, mga kaibigan at mga tao na kapalibot sa kanya. Na naging magka-partner kami, walang naging pagbabago sa kanyang pag-uugali. Kung gaano siya mapagmahal, kung gaano siya magbigay ng respeto, kung gaano siya magbigay ng tulong sa lahat ng tao na kapaligid sa kanya, yun pa rin siya hanggang ngayon. Hindi rin kinalimutan ni Ronnie na ibalik sa pamilya ang blessings na mayroon siya. Pinaaral ang 5 niyang kapatid, binigyan ng truck si tatay, at ipinarenovate ang kanilang bahay. Ngayon siya na nagbabayad sa hospital, pag ako na hospital, pati ang kanyang ina. Talagang mahal na mahal niya kami. Nakakarating kami kung saan-saan. Hindi mo akalain. Yung nabibili ang gusto na dati pangarap lamang. Mula sa mahirap na bata na naging doktor ng edukasyon hanggang sa naging negosyante at ngayoy influencer na rin na may mahigit 1 milyong followers. Totoo nga, malayo na ang narating ng Becky na si Ronnie. Walang galit sa ama at puno ng pasasalamat sa langit dahil tamang tatay raw ang ibinigay sa kanya. Alam ko, napatunayan ko sa tatay ko na ang anak niya ay hindi bigo sa buhay. Sabi nga po sa akin ng tatay ko, kung alam ko lamang ng anak kong are ang makakatulong sa akin, sana hindi ko na binugbog nung bata siya. Pero ang sagot ko po sa tatay ko, Tatay, kung hindi niyo po ako binugbog, hindi po ako matagumpay. Salamat po sa hagupit ng inyong pagmamahal.
Sa kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pamamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, malinaw na may proteksyon ng mga batang wala pang 18 anyos laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Pero sa kabila ng mga pagbabagong ito, ibinabahagi ni Ronnie ang kanyang personal na karanasan hindi para tularan ng kanyang tatay sa mapisikal na pagdidisiplina. Tinitingnan niya ito bilang bahagi ng kanyang nahubog na personalidad. Sa panahon ngayon, mas pinahahalagahan na ang mga paraang nagtataguyod ng pagdidisiplina ng may pag-unawa, respeto at pagmamahal. Ang kawayan na minsang nag-iwan ng sakit sa kanyang pagkabata, siya ngayong paalala kung gaano na siya katibay at katatag. Mula sa hampas ng kahirapan, sumibol ang isang buhay na ngayon nagbibigay inspirasyon at tulad ng kanyang paniniwala, no pain, no gain.